Ang isa sa pinakamahirap gawin sa 75-hour challenge ay kapag ka merong kainan kang pupuntahan. Kasi ganyan yung mga choices. Siyempre, iwas ka sa matataas dun sa fats, sugar, at saka high cholesterol at high carbs na pagkain. Piliin mo lang yung mga matataas na protein. At syempre, iwas ka din dun sa mga tukso ng mga kaibigan mo na sasabihin, uy, minsan lang yan, kain ka na. Minsan lang diet, kain ka na. Iwas ka dun. Good evening. Pupunta kami ngayon sa Opera House. Ayun, nakikita nyo, vivid ngayon eh. Sayang ng buhay natin. Ang sayang-saya si 3CK oh. Eh, yung vivid oh. Grabe, no? Yun yung Opera House oh. Punta kami dun ngayon. Part ng aming 75-hour challenge ay mag-workout sa labas. Ito na yung aming workout for the day. Ay hindi, nag-workout tayo kanina. Oo. So, ito yung- Nag-work na tayo. 45-minute walk. Oo. May cardio pa tayo. Ano bang meron sa Sydney ngayon mga gantong panahon? So late May hanggang second week ng June, merong Vivid Sydney. Ang Vivid Sydney ay isang festival of lights na ginagawa annually sa Sydney. Dito, sinashowcase nila yung ganda ng Sydney, yung arts, culture, at saka projection of lights, at kung ano-ano pang meron sa Sydney. Dahil Vivid nga ngayon, pinili namin maglakad-lakad para makita yung attractions kung anong meron dito sa Vivid 2024. Anyway, sa susunod na video, tatalakayin na natin kung paano natin aayusin ang routine sa 75-hour challenge. Hanapan nyo naman to sa channel Message nyo lang kung interesado kayo. Comment down below. Comment down. Dami nagpipicture. Vivid tapos nandun yung Opera House. Siyempre maganda. Vivid Sydney. So nandito na kami ngayon sa Opera House. Harbor Bridge pa ito. So yun lang dito. Naiya. Dali. Yun lang, dito ako natatapusin ng vlog. Kita-kits tayo sa sunod video. Bye-bye!